Nakita niyo po ako nakakarsonsilyo, akala ko naka-short. Start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, tumanggi po si E.S. Bersamin. Pinabulaanan niya na siya ay nag-resign. Alam niyo po, yung pinalalabas kasi nila out of delikadesa, nag-resign daw po si Bersamin. Kasi pangandaman. May pinahihiwatig po sila dyan na yung out of delikadesa, parang guilty, di ba? Ngayon po, gusto nila kasing gawing gawing, kasi hindi po naniniwala Kinakailangan po na meron talagang mastermind na mahigit pa kay Saldico. Diba? Hindi po naniniwala yung tao. Ngayon, mukhang ang gusto nilang palabasing mastermind. Ito pong si Lucas Bersamin. Kaya tinanggi rin po yan. Lalaban daw po siya. Ayon po kay Lucas Bersamin, lalabanan niya sa korte. Yan lahat ng mga akusasyon sa kanya. Wag lang daw siyang siraan. Mamaya, sagutin natin yan. Ito po, matindi na po. Nakakahiya na si Arnold Clavio. Matindi na po ang pagkatuta. Magugulat po kayo sa sumagot po si Arnold Clavio dito po sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos na drug addict si Bongbong Marcos. At si Constantino po pahiyang-pahiya, no. Ito po si Constantino, dunung-dunungan, tali-talinuhan, inday, no. Hindi mo kami makukuha sa pa-English mo. Walang laman yung mga pinagsasabi mo. Nakatapat ka ng isang abogado na sa katauhan ni Vic Rodriguez, pahiyang-pahiya. Napuna ko lang po sa mga media bago tayo magpindot na. No? Ang napuna ko lang po sa mga media, lahat po ng ini-interview nila ngayon para ipaliwanag yung mga bagay-bagay, panay mga dilawan, no? Panay mga anti-Duterte. Pumarehas naman kayo, ang dami pong magagaling na mga politikong pro-Duterte. Bakit hindi nyo po interviewin? Bakit po panay anti-Duterte po yung ini-interview ninyo? Mahiya naman kayo. Di naman kagandahan. Ito, tali-talinuhan ka dahil Inglesera ka. Mapapahiya ka. Carmina Constantino, correct. Sobrang, kasi itong mga dilawan po yung mga yan Yung mga dilawan, akala mo napakagagaling nila, no? Sila, akala mo, alam nyo, sa kapang-uuto nyo, uto-uto na kayo, hindi na kayo marunong magsuri talaga. Yan po mga mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ito po, unahin po natin to si Unahin lang po muna natin to si Arnold Clavio bago natin ibaling kay Constantino. Nakakadiri na to si Arnold Clavio. Pinos niya po muna itong si Senator Amy Marcos. Lumala ang kanyang paglulong sa droga. Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Nagulo English niyan. Sasabihin ko yan. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Okay, eto po, pinos siya ni Arnold Clavio. Tapos eto yung kanyang mga sinabi. Magugulat po kayo. Ako, gulat na gulat ako kay Clavio nakatulong ba ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kampanya kontra katiwalian o lalo lamang nagpagalit sa taong bayan laban sa mga trapo? Di ko maintindihan ano yung connect mo.
Arnold Clavio, yung sinasabi mong trapo, sila din yung pinagbibintangan ng sinasabi mong taong bayan. Ha? Dalawa yung sinasabi mo eh. Taong bayan tsaka trapo. Mahilig kayo sa taong bayan eh. Yung sinasabi mong nakatulong ba yung pahayag ni Senator Amy Marcos sa kampanya kontra sa katiwalian? O lala mo lamang nagpagalat sa taong bayan laban sa trapo? Yung sinasabi mong trapo, yun din yung mga magnanakaw, di ba? Ng kaban ng taong bayan. Alam ko yung purpose mo, ginugulo mo nyo lang eh. Yung media, ginugulo lang. Si Amy Marcos ba, nakatulong ba? Yan yung linya na yan. Eto pinakamalupit na tanong niya. Ang pag-akusa ba ng kapatid ng drug abuse laban sa Pangulo ay nakabawas ng kredibilidad niya na pamunuan ng bansa? Grabe, hindi ko po alam na maitatanong to ni Clavio. Ang pag-akusa daw ba ni Amy Marcos na drug addict si BBM ay nakabawas ba sa kredibilidad ni BBM para pamunuan ng bansa? Alam mo ba yung tinatanong mo, Clavio? Ang tinatanong mo ba yung pagiging addict ba ay mayroong epekto sa pamumuno? Tinatanong pa ba yan, Clavio? Drug addict ka ba, Clavio? Tanong ko lang. O kaya hindi mo alam. Kung hindi ka drug addict, hindi mo alam na naapektuhan o kung wala kang kamag-anak na drug addict, hindi mo alam na naapektuhan yung utak nila ng pagdodroga. Anong klaseng tanong yan? Naapektuhan ba? Ulitin ko lang ha. Ako, putya, hindi ko matanggap tong tanong na to eh. Ang pag-akusa ba ng kapatid na drug abuse laban sa Pangulo ay nakabawas ng kredibilidad niya na pamunuan ng bansa? Ibig mo sabihin, kahit akusahan na yung Pangulo, hindi pa rin nababawasan yung credibility? Sabihing drug addict yung Pangulo? O kung drug addict nga yung Pangulo, hindi nababawasan ng kredibilidad na mamuno? Hindi ko na po alam kung anong uri kang tao, Arnold Clavio. Okay lang sa inyo. Kaya ako sana, masama man, sana maging biktima kayo ng mga adik. Ay, ano lang, no? Ipinapanalangin ko na, o kaya isa sa mga anak mo maging adik para maranasan mo kung ano epekto ng tao ng pagiging adik sa isang tao. Hindi na sila normal mag-isip. Arnold Clavio, ang mga adik hindi na normal mag-isip. Katulad mo, hindi ka na normal mag-isip. Bakit ipinagtatanggol mo pa rin yung mga magnanakaw? Panlilihis ba ito sa usapin ng korupsyon? Baliktad eh, no? Meron bang parang nakakatawa, no? Ang gusto pang palabasin ng mga eto linya nila ngayon eh. Nililihis ni Amy Marcos dahil yung mga katropa niya sa Senado ay iniimbestigahan. Pinagbibintangang mga magnanakaw. Yan yung mga tropa niya raw. Kaya inililihis niya para pasamain yung kapatid niya nang mailigtas yung mga kaibigan. Pasasamain yung kapatid para mailigtas yung mga kaibigan? Talaga? Clavio? Sino maniniwala sa inyo? Ibig sabihin, mas close si Chis Escudero kay Amy Marcos? Mas close si Jinggoy kay Amy Marcos? At very willing siyang masira yung kanyang kapatid, dugot laman? O hindi nyo nga pala inaamin, nakadugo. Kung anak pa rin ni Imelda yan, dugot laman pa rin yan. Palagay nyo ng duda kayo sa tatay. Kasi malilikot ang mga utak nyo eh. Pero dugot laman pa rin yan ni BBM dahil si Imelda walang dudang nanay niyan. Ang point ko lang, paano nyo kami papaniwalain na nililihis ni Amy Marcos yung usapin ng tinapay? Eto pa lagi.
Ano ang epekto nito sa political career ni Senator Amy? Sino ba ang audience niya dito? Ang mamamayang Pilipino ba o mga Duterte o diehard supporters ng dating Pangulo at Vice President Sara Duterte? Alam mo, ang nakakarami sa mamamayang Pilipino ay Duterte supporters. Igan. Inihihiwalay nyo pag ang ibig nyo ba, dapat tukuyin nyo na eh. Magkaroon kayo ng sariling diksyonaryo eh. Takantaka kasi kami sa inyo eh. Kaming mga Duterte supporters, lagi kayo nagsasabi ng mamamayang Pilipino, mamamayang Pilipino. Dapat magbigay na kayo ng sariling definisyon. Ayon sa aming mga baliw, ayon sa aming mga dilawan, kakamping, ang definisyon namin ng mamamayang Pilipino ay mga dilawan. Kasi mamamayang Pilipino ba o Duterte supporters? Yung Duterte supporters ba, hindi ba mamamayang Pilipino yun? Hindi ko maintindihan yung mga utak nyo eh. Nakahiwalay ba yung mga Duterte supporters? May sarili ba kaming mundong ginagalawan? Wala ba kami sa Pilipinas? Okay. Kaya nakakatakot tong mga media natin. O eto pa isa. Mamili ka, adik o korap. Ano ibig mo sabihin? Adik si Marcos, korap si BP Sara, utot mo. Yan po. Ito talaga, ayaw ko na i-discuss to si Arnold Clavio, kaya lang kinakailangan eh. Kasi ito yung kinokopyahan ng media eh. O ito yung, kung ano binabasa kay Arnold Clavio, wala na siyang binabago, yun na rin mismo eh. Okay, pakinggan po natin ito si Carmina Constantino kung paano po siya barahin. Ito po ni Vic Rodriguez. Makikita nyo po yung mga dilawan kakamping, yung kahit nagtatanong sila, maiinis ka, nakakagigil. Kung hindi mo sila sasabayan ng sagot, hindi ka pagsasalitain. Sila yung nagtatanong ha, pero halos ayaw pagsalitain yung kanilang tinatanong. Eto po, pakinggan nyo to. The Filipino people stand to benefit if the Vice President takes the presidency by virtue of the President stepping down, when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you, oddly enough, claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Boom! Diba? Yan po ang dialogue nila ngayon eh. Diba? Gusto ninyong pababain si Marcos. Pero ang uupo, meron ding bahid. Meron ding bahid ng korupsyon. Meron ang pamilya ay merong nahaharap sa mga kasong katiwalian at saka pagpatay ng marami. Di ba? Yan yung lagi nila eh, no? Hindi karapat-dapat. Tama yun si Vic Rodriguez. Ibig mo sabihin, iaabandona natin yung Philippine Constitution dahil ayaw nyo lang kay BP Sara Duterte? Ang linaw nun eh. Ang succession po, ano man ang mangyari sa presidente, ayon po sa konstitusyon, ano man ang mangyari, mag-resign, hindi na kaya, umalis, mapatalsik, matigok. Ano man mangyari sa presidente ng Pilipinas, ang papalit po o hahalili, walang iba kundi ang vice president.
Hindi po nakalagay doon na pagpapasyahan ng mga dilawan. Hindi po nakalagay doon na depende sa mga dilawan kung sinong gusto nilang iupo. Vice President po ang uupo. Sige, tuloy natin. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President? Boom ulit. May kaso bang murder ang Vice President? Bakit mo sasabihin na murder? Wala namang murder na kaso ang Vice President. Tuloy mo, Attorney Vic. Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. Tignan mo kung gaano kabastos. Hindi pa tapos sumagot yung tinatanong niya. Guess niya yan, ha? Hindi pa tapos sumagot. Kinakat niya. Ganyan po ang mga dilawan. Ulitin po natin ng konti. Makita niyo po kung gaano kabastos to. Murder ang Vice President, Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Here's the thing. By the rule on succession, kita nyo na? Napakabastos. Kung ikaw po, hindi ka sanay sa mga debate, kung ikaw po, kung nagkataon po na hindi abogado to si Bersamin, kung nagkataon po na ikaw ay lalampa-lampa na guest, mawawala ka na po dyan sa kasisingit. Ganyan po kabastos yung mga dilawan na reporter. Singit ng singit, hindi patapusin. When the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how can you... magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President who stands... Anong advocacy pinagsasabi mo? Yung advocacy ninyo, dapat sumusunod kayo sa konstitusyon. Anong advocacy pinagsasabi mong hindi kagandahan, Constantino? Bata ka pa, hindi ka nakagandahan. Yung pagmumukha mo. Tignan mo, nakita mo ba itsura mo? Tuloy natin yung mga tanong nitong advocacy. Yan yung mga termino nila eh. Taong bayan, advocacy. Katarantaduhan po lahat yan. Lahat po ng advocacy nyo dapat sumusunod sa konstitusyon. Anong sasabihin mo na? May conflict ba dun sa advocacy mo tsaka sa pagsunod sa konstitusyon? Kung may conflict yung advocacy mo sa pagsunod sa konstitusyon, illegal yung advocacy mo. Tangengot. To benefit from your call is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Boom! At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez, sa pangbubotata dyan sa mga balahurang mga media na yan. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bayaran? Ang linaw na konstitusyon. Yan yung ipinantatakot nila eh. Ipinantatakot nila. Akala kasi ng mga taga-media, ayaw ng mga tao sa Duterte. Tanga nga. Hindi nyo ba nakita yung nakaraang midterm election? Supposedly, all midterm elections, kahit pag-aralan nyo pa, lahat ng midterm election, nananalo yung pro-admin. Tambak. Ito lang po ang tangi, kaisa-isang midterm election, na natalo ang admin. 5 lang ang naipanalo ng admin. Ibig sabihin, 7 ang hindi admin, hindi pro-admin. Oh, 'di ba? Ano sasabihin mo na ang taong bayan, yan yung mga
mga lunod na lunod. Lunod na lunod sa algorithm ng mga dilawan. O para lang maunawaan nyo, lahat po ng mga lahat po na nakapaligid sa kanila, dilawan tots, kaya akala nila buong Pilipinas makadilawan. Bakit nyo ipinantatakot si Sara Duterte? Magawa nga kayo ng survey. Kung gusto, bakit walang gumagawa pala ng survey ngayon? Kung sino gusto nilang pumalit kay BBM pag nawala si BBM. Okay, punta na po tayo rito sa ating malupit na topic. Tinanggi po ni Bersamin, no? Ayon kasi dito kay ito pa pala isang media pa to. Si Constantino pa rin, no? Political Strategist Alan Herman. Ito ang basa nila na naganap after na si Senator Amy Marcos. Ang dami ko na naringgan ito. Ayon sa kanila, lalo daw nasira si Amy Marcos. Lalo daw po siyang nasira. Nawala na raw. Pati, ito malupit pati yung mga pro Duterte ay nadismaya kay Amy Marcos. Saan kaya kumukuha tong mga political analyst na to? Sa guni-guni na yata ito kumukuha Itong Alan Herman. Ang sabi nila, nadismaya pati yung mga pro-Duterte dahil ang iniisip daw ng mga pro-Duterte ngayon, kung yung kapatid nga kayang traidorin, tayo pa. Alam po ninyo, napakalaki po ng movement ng pro-Duterte. Wala pong isang tao na may kakayahang mag-traidor sa pro-Duterte. Naintindihan nyo ba yun? Sanay kami sa Duterte camp na may iba-ibang utak ang mga tao. Ang mga Duterte supporters may mga iba-ibang utak. May mga grupo nila Banatbay, may mga grupo na mga namin. Yung mga diba? Mga berador. May mga kulto ni Digong, may mga maharlika, may mga sanay po kami na iba-iba po utak ng mga Duterte. Hindi nga kami naguguluhan Merong mga pro-Duterte na sa Liwasang Bonifacio nagrarally. Merong pro-Duterte na naroon sa Gate 4 ng EDSA. Meron Camp Aguinaldo. Meron dito sa may... Alam po namin kung ano-anong grupo. Pero wala ni isang grupo na yan yung sasabihin mo na natatakot kami kay Amy Marcos na baka traidorin niya kami. Ano ngayon kung traidorin kami ni Amy Marcos? Sa tingin nyo ba, pag may nag-traidor sa Duterte, matatangay niya yung mga Duterte? Ay, traidor yan. Sama tayo dyan. Ganun ba? Utot nyo. Tanga-tanga. Yan po, ganyan po katanga yung mga analyst natin. Meron sila na wala po yung mga political vloggers? Meron lang silang prop sa kanilang unahan ng pangalan. Professor ganun, professor ganun. Utot nyo. Saan kayo nakakita? Na nadismaya yung mga Duterte supporters kay Amy Marcos. Tuwan-tuwa kami lahat. Lahat ng grupong Duterte, tuwan-tuwa kami dahil binunyag ng kapatid. Yung kanyang kapatid. Tingin ba namin kay Amy, namin, savior namin, siya ba pinuno namin? Hindi. Tingin namin kay Amy, maraming tumitingin kay Amy, mangga si Amy, manggagamit. Pero, mas matalino pa kami sa mga manggagamit Kaya namin gamitin yung mga manggagamit. Manggagamit ba kayo? Welcome. Gagamitin din namin kayo. Ano ba mga baho na ibubulgar ninyo? Sige. Tapos sasabihin ninyo na nadismaya daw tayo. Alam mo nyo kung kanino ko una narinig yan? Kay Llamas. Tapos susundan itong mga tokmol na to. Nadismaya yung mga Duterte supporter. Hindi pala kay Llamas. Kay Gadon ko yata. Basta isa dyan sa mga nagpapanukala sa inyo. Sino maniniwala sa inyo?
na nadismaya kami kay Amy Marcos, binulgar niya, adik si BBM, kami nadismaya. Hindi ko na maintindihan yung utak niyo. Naniniwala sa inyo na nadismaya tayo kay Amy. Utot niyo. O tapos dahil natatakot daw tayo. Dahil daw tayong mga Duterte, eto paliwanag ng mga tukmol tayo daw mga Duterte, hindi raw dismayado tayo kasi kung yung kapatid nga kayang traidorin, tayo pa. Ano naman kung traidorin nyo kami? Duterte pa rin kami. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Duterte? Ang sinusundan namin, Duterte. Kahit sino sa mga leader namin na hindi Duterte, trumaydor sa Duterte, isusumpa namin yan. Remember Tolentino? Anong ginawa namin kay Tolentino? May sumunod ba kay Tolentino? Ay, si Tolentino, Duterte yan Tinakwil si Duterte. Mag-Tolentino tayo. Anong logic nyo? Tagal namin pinaglaban yung mga Duterte, tapos may papasok. Sabi, follower kami ni Duterte, tapos sa traidor, ayaw na namin kay Duterte, sama kayo. Utot mo. Okay na. Anong connect? May papasok sa Duterte, sasabihin nila, Duterte ako. Tapos maraming susuporta sa kanya dahil Duterte siya. Tapos sasabihin niya, ayaw ko na sa Duterte, sama kayo sa akin. Sasama kami. Tatingin mo. Okay na. Hindi po yan. Hindi kami mga tanga. Mga Duterte supporters kami. Pero hindi kami katulad nyo na sunod-sunuran. Mga obobs kasi itong mga to Okay. Punta tayo rito kay Bersamin. Kaya yan, mali po. Ewan ko kung saan nila nakuha. Nakakausap kayo ng Duterte? Meron kayo nakausap na isang Duterte na nadismaya? Ngayon lang po ako nakarinig na yung mga Duterte nakapakinig, ay nadismaya kami. Bakit? Sinabihang adik si BBM. Yun nga, sa mga hindi po nakakalam, yan yung matagal na naming gustong marinig kay Amy Marcos. 'Di ba? Yan yung mga sinasabi ng mga dudang-duda kay Marcos, kay Amy. Na nagsasabi na, ano yan si Amy? Traitor yan o ano yan? Sige nga, sabihin mo nga na adik yung kapatid mo. Ngayon sinabi na, tsaka kami madidismaya. Tangingot to mga to. Pati mga damdamin ng mga Duterte, pinapaliwanag nyo na. Ang gawin ninyo, kumuha kayo ng mga pro-Duterte na mga political analyst. Okay. Punta na tayo rito kay pahiya na naman po si Auntie Claire. No? Ito po, ang sinabi kasi ni Auntie Claire. Dito po. Ayan, President Marcos accepts the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman. Alam po natin to na sinabi lang yan na kunwari nag-resign. Pero ang totoo, sinipa. Ito nga ang patunay. Si Bersamin mismo. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan pero wala akong resignation na final. So hindi po nag-file na resignation si Bersamin. Kaya sinabi na lumabas, nabasa ko na lang, I resigned out of delikadesa. Masarap pakinggan yung out of delikadesa. Pero hindi naman totoo yun. Hindi ako nag-resign. Yan po ang pahayag ni Bersamin. So between Auntie Claire at Bersamin, natural. Kinakailangan pa bang ispelengin yan kung kanino kami naniniwala? Naniniwala po kami kay Bersamin. Sinipa po siya. Sinipa po siya, tantingin natin, gagawin si Bersamin na mastermind. Kasi walang tumatay yung mastermind. Hindi naniniwala yung tao pala. Excuse me. Mali. Naniniwala yung tao na si Saldico, hindi siya yung main mastermind. Ngayon, nakaisip tong mga think tank ni Marcos, initsapwera si Bersamin, palabasin natin, gamitin natin to si Lacson, na ang mga
nanggagamit etong Bersamin na apo pala ni Bersamin at saka yung Olaybar. Yusek lang, tindi, nanggagamit. Hindi rin naman po pwedeng palabasin nila na silang dalawa yung malabo pong palabasin na silang dalawa yung mastermind. Kasi mas mataas pa si Saldico sa kanila, di ba? O, kung tutuusin. Kumbaga mas makapangyarihan pa, mas powerful pa si Saldico. Wala pong maniniwala na yung dalawa na yan, sila yung mastermind. Kaya ang pwede nilang ituro o pwede nilang palabasin si Lucas Bersamin ang nagma-mastermind ng lahat. Kaya ito po ang sagot ni Bersamin sa kanila. I will defend myself. Tiniyak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na ipagtatanggol niya ang sarili matapos madawit sa 100 billion insertion sa 2020 ko. Ibibintang muna nila kay Bersamin yan. Pero hindi na rin naman nila makakasuhan si Bersamin kasi wala naman silang ebidensya. Ito po ang mga pahayag pa ni Bersamin. Although tinanggap na yung resignation ko na sinasabi, napalitan na ako, I consider myself at that time still responsible to hold over. Ibig sabihin, napalitan na po si Bersamin bago niya nalaman na siya pala ay nag-resign na. May kapalit na si Recto. Ang bilis po ng pangyayari. Mapapansin niyo po yung iba po ang tagal. May mga ano pa, sino ipapalit, di ba? Dito po kay Bersamin, mabilis ang pangyayari. Kasi gusto nilang palabasin, yun nga yung ini-imply ni Lacson, may termino siyang sinasabi na ayon kay Bernardo. Kita nyo, panay ayon. Si Bernardo naman, hindi naman din niya alam yun. Hindi naman siya yung nakipag-usap kay Bersamin. Ayon din yung kay Bonoan. So, eto na lang po yung sinabi niya. Na-disappoint siya pero hindi sama ng loob yun. Because you do not expect na yung can be out of office so quickly. O, yun po eh. Kaya kayo madali po kasi immediate reaction yan, ES Bersamin, immediate reaction yan, kinakailangan gumawa sila ng parang mabilis na hakbang para pagtakpan yung mga sinasabi ni Saldico. Ngayon, through Ping Lacson, ang insinuation, kayo yung mastermind. Ito po ang sagot ni Bersamin. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Olaybar. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa yan dahil wala talaga akong kinalaman tungkol sa budget. Kung meron pang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan. Idemanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro inuendo, puro mga pasaring. Alam mo, natutuwa ako sa iyo, Secretary ES Bersamin. Kasi ngayon pumapalag ka, 'di ba? Puro inuendo, puro pasaring. Gusto mo idemanda ka na lang para masagot mo, 'di ba? So nararamdaman mo ngayon yung ginawa nila kay BP Sara. Walang masagot si BP Sara, no? Panay inuendo, panay pasaring. Yung 125 million. Ganyan ang ginagawa ng mga tauhan mo dati. Ganyan ang ginagawa ng mga kasamahan nyo na paninira. Sisirain kanila. Yan yung pinalaga nito ni Bersamin. Di maganda yan. Chief Justice ako dati. Wala akong iskandalo o bahid ng kalokohan. Ngayon pa na Executive Secretary ko, idadamay nyo ko sa ganyan, idadawit nyo ko, patunayan nyo na lang yan kung mayroon kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman dahil ang social media napakabilis makasira. Umapalag ka, no, Bersamin? Anong pakiramdam mo nung sinisiraan nila si BP Sara ng taon na? 'Di ba? Ngayon, ang lakas ng aray mo. Ilang araw ka palang tinitira na meron kang iskandal, meron kang anomalya sa 100 million. Ikaw yung gustong palabasin na mastermind.
Ilang araw pa lang yan, Bersamin, sakit na sakit ka na. Ilang araw pa lang yan, sabi mo, yung social media madaling mabilis makasira. Pero yung ginawa ninyo kay BP Sara, taon na. Yung ginawa nyo sa mga Duterte, taon na. Oh. Kung sa'yo pala ginawa yung kay BP Sara, warak ka na. Ilang araw pa lang, pumapalag ka na, di ba? O, ganun po katatag yung mga Duterte. Pumabalik sa inyo eh. Yung ginawa ninyo kay BP Sara, paninira na wala naman. Meron na bang testigo kay BP Sara na siya ay naglustay nung sinasabi nila? Panay ganyan lang, inday lustay. Meron na po bang dokumento na nagsabi? Ano po sabi ni Vic Rodriguez? Absuelto na sa COA si BP Sara. Ulitin ko po, absuelto na sa COA. Absuelto na. Wala nang issue, wala na. Wala na ring impeachment. Absuelto na po si BP Sara pero inuulit-ulit lang nila. Yan yung sinasabi ni Bersamin na huwag nyo kong daanin sa social media. Sa social media na lang po may reklamo si BP Sara. At saka sa utak ni Constantino. Constantino, tignan mo pagmumukha mo. Ngayon. Bagay na bagay kayo ni Clavio. Hindi maitsurahan ang pagmumukha mo. Constantino, ikaw ang nagdala ng lahat ng sama ng loob ng mga dilawan. Ang sama ng loob nila kasi gustong-gusto nilang magprotesta na sa pagnanakaw ng administrasyon ni Marcos. Hindi nila magawa kasi ang papalit si BP Sara. Hindi nila kakayanin yung another Duterte. Mas kaya pa nila. Kaya ang motto ng mga dilawan, okay na sa amin magnanakaw ang Pangulo, wag lang bumalik yung matinong Duterte ulit. Dahil sa matinong Duterte, hindi rin kami makakapagnakaw. Tahimik ka, Hontiveros ha? Bakit ka tahimik? Nasampulan ka ba? Nasampulan ka ba ni Tunying? Tahimik eh. Diba? Ang ginawa kay Hontiveros, kaya tumahimik si Hontiveros, hindi dahil sa wala siya nakikitang mali. Kaya tahimik si Hontiveros, sinampulan siya. Pag hindi ka tumino, pag hindi ka luminya, mayroon kaming ibabato sa iyo. 3 billion insertion. Magkano na nga uli ang porsyento sa kada insertion? 25%. Magkano yung 25% ng 3 billion? Ang 10% ng 3 billion ay 300 million. Tama ba? So kung 20%, 600 million. So kung 25%, putyan, dami na. 750 million. Iba-tiba. Mananahimik ako pag nakakolekta ako ng 750 million. Mali ba? Mali ba kwenta ko? 10% ng 3 billion, 300 million. 20%, 600 million. Plus 150, 750 million. 750 million pesos, hindi ka mananahimik? Malamang manahimik ka. O, wag ng 25, wag ng 25%, baka sa pampangulo lang yan eh. 20% na lang, 600 million. Tiba-tiba ka nun. Tatahimik din ako niyan. Ang ingay niya sa 125, di ba? Maingay masyado, 125 million. Yung pala, yung porsyento mo, mas malaki pa. Antindi mo. Hontiveros. Kaya siya nananahimik. Nakuha nyo na? Kasi once na kayo ay mag-ingay, lalo na si Dilima, hindi po pwedeng kailan ba lumaya yan si Dilima? Tandaan nyo, ang paglaya ni Dilima, hindi siya naabsuelto.
ang paglaya ni Dilima kasi, mali, absuelto pala siya. Kaya lumaya si Dilima, kaya siya naabsuelto, hindi dahil napatunayan na wala siyang pagkakasala. Kaya siya naabsuelto dahil nagbaliktaran ang kanyang mga tumistigo sa kanya. Nagtataka nga ako sa'yo, Dilima eh. Nakulong ka ng 7 taon, ayaw mo resbakan yung mga tumistigo sa'yo? Bakit ayaw mo resbakan? O kaya po tahimik yung mga dilawan. Yeah? Si Ontiveros, Our Lady of Insertion, pinatikim ka. Tandaan mo si Tonyi. Pinatuhan si Tonying ng mga numero. May hawak sa'yo ang, ayan, tignan mo, tumahimik na si Magalong. Asa na si Magalong ngayon? Nagsasalita pa ba si Magalong? Ang laking issue nito, Magalong. Bakit dehin mo kikika na, Magalong? Nakahanap ka na ba naggagamba sa Davao? Ang dali nyo pala, no? Sinasampulan lang sila. Mga mapagkunwari na mga anti-corruption kuno. Bakit tahimik ka, Magalong? Ang ingay mo nun ah. Lumabas na si Saldi ko, tsaka ka tumahimik? Ha? Napakaingay mo. Sinampulan lang kayo. Sample pa lang yan. Sabi sa kanila, eto sample nyo. Ikaw, Magalong, may kontrata ka sa Diskaya. Ha? Paano ng image? Ikaw, Risa Ontiveros, may mga insertion ka. Ha? Paano ako tatakbo balang araw? Kaya hindi po sila nakakapalag. Yung mga dilawan na yan ngayon. Kahit grabe na po. Nag-expose na si Bersamin, nag-expose na si Amy Marcos. Dehin bokeh sila kasi may hawak sa kanila. Ontiveros, Dilima, si Shell Jokno. Siyempre si Shell Jokno sunod-sunuran lang. Kung ano lang. Si Tabingi. Tabingi, ano na ang inaano mo? Political dynasty? Usong-uso ah. Redon, ang tapang mo sa Dolomite, no? Puta, pinagalitan siguro yan. Si Redon, no? Nagrarally na nga mga tao. Ahamunin mo pa yung mga gagalitin mo pa sa Dolomite. Baka mag-rally sa Dolomite yan. Mas kahiya-hiya tayo niyan. Titigil ba yan si Redon? Dapat ngayon naka-schedule yun 19 eh. Redon, bakit mo tinigil yung Dolomite? Pinagalitan ka ba? Ang tapang mo mag-imbita, no? Kala mo. Mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat. Pwede po kayo magpakape.